Magandang umaga at mabuhay sa inyong lahat. Ako nga pala si Justin Leal Barrera, isang tourism student ng LSPU Los Baños Campus. Ngayong araw ay ating makikita ang isa sa pinagmamalaki ng Angono Rizal, ang Angono Street Murals. Angono Street Mural sa Angono Rizal ay nilikha ng mga lokal na artista at mga miyembro ng Angono Artist Association at iba pang lokal ng grupo. Ang mga mural na ito ay nagbibigay pugay sa mayamang kultura at kasaysayan ng sining ng Angono Rizal. Ang Angono Street Murals ay bahagi ng intangible cultural heritage dahil pinapangalagaan nila ang tradisyon, halaga, at pagkakakilanlan ng komunidad sa Angono sa pamamagitan ng sining. Narito ako ngayon sa Barangay Constitution Itaas, Doña Aurora Street, kung saan makikita ang Angono Street Murals. Pagmungat na pagmungat pa lang at pagpasok mo ay bubungat na agad ang isa sa mga arts na pinagmamalaki ng Angono Rizal.
Rizal ay kilala sa pagiging art capital of the Philippines. Maraming mga sikat sa sining ang mga nakatara dito, katulad na lang ni Carlos Botong Francisco. Narito tayo ngayon sa bahay ni Carlos Botong Francisco at yung kanyang apo, at ating matutunghayan ang kanyang museum at yung kanyang arts. Tara! Bahay ni Carlos Botong Francisco at kasama natin yung kanyang apo na si Sir Totong Francisco. Totong Francisco. Okay, so Sir, tanong ko lang po, anong background po ng Angono Mural Street po? Okay, nag-start ang kung tawagin namin yan, street, gallery on the streets or street murals, yung sinabi mo. Nag-start yan, kung di ako nagkakamali, ano pa siya, mga late 1990s pa. As a project ng barangay sa pangunguna ni Barangay Captain Armando Villamayor. Si Armando Villamayor ay tiyuhin ko, lolo ko na kami. Siya ay kapatid ni Lola at bayaw ni Lolo. So, una, ang kanyang idea of the street murals ay literally mural na painting. So, ang ginawa niya ay gumawa siya ng mga kabataan, di ba? Usually mga estudyante ang mga gumagawa niya. So may mga young generation ng artists na nag-participate para lagyan ng painting yung lahat ng wall ng mga bahay dyan. However, after 1-2 years, ang mural kasi is pang outdoor setup niya dyan. Hindi tumatagal din, nasisira, nag-fade, so mga pintura, nababakbak, dumudumi. Naisipan ni Kapitan na baguhin. So, ang bayan ng Angono, maraming marunong mag-sculpt or mag-ukit kahit pa paano kasi ang bayan ng Angono ay parang koneksyon ng Paete. Maraming taga-Paete ng taga-Angono, taga-Paete ng taga-Angono, taga-Paete. So, dito nung araw, maraming ukitan. So, nag-come up siya ng idea na bakit din natin gawin ito. Tribute or in memory of Botong Francisco na lang. So, kinuha niya ang mga artists na pwedeng magpukit ng relief made of cement at saka buhangin lang naman yun. So, ang problema na lang niya is yung budgeting niya. So, nilapit niya yan sa local at provincial government. So, doon nag-start siya. So, most likely, yun na rin yan, yung late 1990s nag-start up to 2010. Well, 2007 lang yan kasi tinuloy pa rin yun. So, ang project ay hindi yan isang bukso. Kauna-unahang ginawang sculpture for sample lang ay itong bakod natin. Itong harapan. So from there, nag-kick off siya. Nakita ng local government, provincial. Pwede pa lang po gawing street. Parang nakataan po ng para puntahan ng mga turista. So that's the main idea ni Kapitan. Tribute na parang for multi-purpose yung lutan niya ng idea. Kasi nga, ang bahay namin, studio ng Lolo ay walang nakikita ng mga original
years na. So, maliliit lang yung replica. So, nag-come up siya na gawin yan mga sculptures based lahat sa painting ni Lolo. So, nag-start siya noong 1990s. Then, pag may budget, gagawin niya itong wall na ito. Pero yan, ipinaalam niya lahat sa bawat presidente. Yan. So, gusto mo bang lagyan ko itong bakod niyo? Pagka umokay yung mga may-ari ng bahay, ihahanap na niya ng funds ulit. So, through the years, unti-unti, habang tumatagal, nakikita ng ibang mga naninirahan, ay maganda pala. Isa pa, the advantage is libre yung, libre lang naman yun. Tama. Tapos, pabor din dun sa mga may bakod na kawayan lang. So, nagiging konkreto yung bakod nila. For a change, nalibre sila ng konkretong bakod. So, ganun yung naging start na. Yun. Ayun po. Ito, last question po. Anong mga klase ng turista po yung napunta dito? Iba. Hindi ko alam. Foreigners. Foreigners. And, ano naman occasionally lang naman yung pagbibisita ng turista. At saka, pag meron, i-situate na anong kapart yan, kailangan mag-tour. Kasi na daily basis, residential area pa rin yan. Inaalaw pa rin mag-park yung mga pero may timing pa rin. Pinapanis daw. Oo, meron pa rin. Pero pag may request ang mga mga bisita o ang lokal na merong mag-tutor talaga doon. Pinakapos mo. Linis yan. Kung kanto hanggang kanto, walang nakapark. Or as much as possible, walang dadaan. Sarado yun, para lang sa bisita lang. So, ganun ang naging proseso ng script. At may mga time na minsan hindi maiwasang tanggalin dahil nababago ang disenyo ng bahay ng mga may-ari. So, sa mga architectural design nila, minsan hindi kailangan nilang tanggalin. So, ayun. Kaya yung pagpasok mo dito sa amin, merong sculpture dyan. Galing yun sa bakod ng isa na hindi na maibalik dahil nabago yung struktura ng kanila. Pero yung first execution ng mga sculpture is direkta dun sa lumang wall. What I mean is, pag ginawa nila yun, hindi mo na matatanggal. Gusto mong ilipat, tatanggalin mo na yung buong bakod nila. Ganun ang mangyayari. Kasi ganun nung araw, yung mga first execution. Then, nag-come up ng mga artists na, ganun pala mangyayari. So, ginawa nila, yung siguro yung half of the works na nandiyan, movable na siya. Ano na lang siya, yung parang puzzle. Nakapatong na lang siya sa wall. Parang ipinako mong painting na ganyan. Hindi na po kayo pagulod ng Tapos nire-retropy na lang nila lahat nung kung ano yung kailangan ko patuloy para magmukhang buo. In case gusto mong ilipat, hahanapin lang nila yung bolt na yun, tatanggalin nila. Bibiyakin ulit nila yan, ilipat na lang nila. May assemble ulit. Ayusin na. Madali naman i-rearrange yan. Sa may tao lang. Pag-retropy, simento lang naman din at buhangin. Liturahan lang nila ulit. Hindi na makikita yung pinagdugtong niya. So, ganoon na kasi street nila. And marami na rin nadamay na nag-interesado dyan. Hindi rin sa bayan. Mga karating bayan, dami nagpapagawa. Kung nakita nila, yung pakagawa sa garahe ko, ibig mo sila yun, diba? Ibig na naman na. Marami nag-request. Naging ano na rin ng mga yung mga artist na marunong dyan, kahit pa paano income generating siya, pwede makakita pa rin. So malaking bagay na may mga barista na pupunta may mga big projects na biglang nasisingin. Papakita
So, ayun lang naman po yung mga tanong ko. Yun lang. Yun lang po. Yun na bang topic mo about street mural? Yun lang po. About more on information lang po talaga. Okay, good. Sige po, sir. Thank you po. Yung nagpunta rito nung... Hanggang dito na lamang ang video na ito. Iyon ang isa sa pinagmamalaki ng Angono Rizal, ang Angono Street Murals. Naway nagustuhan at may natutunan kayo sa videong ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.